Biglang tumunog ang cellphone ni Ramon sa ibabaw ng mesa. Ang tunog niyon ay parang isang matalim na kutsilyong biglang humiwa sa perpektong katahimikan ng kanilang hapunan. Napahinto sa pagsubo si Maria Luz. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa asawa. Nakita niya kung paano bahagyang nanigas ang mga balikat nito, kung paano nawala ang pilit ng ngiti sa mga labi nito. Isang normal na tawag lang sana. Ngunit sa puso ni Maria, may naramdaman siyang kakaibang kaba. Kanina lang, ang mundo niya ay buo at perpekto. Ang bango ng paboritong adobo ni Ramon ay nagpapahiwatig ng isang gabing puno ng pagmamahalan. Ang sinag ng mga ilaw mula sa Makati skyline sa labas ng kanilang bintana ay tila mga bituing abot kamay. Dito sa kanilang penthouse unit sa piling ng lalaking pinakamamahal niya, pakiramdam ni Maria ay siya na ang pinakamaswertehang babae sa buong Maynila. Hinaplos niya ang kanyang biluging tiyan. Sa loob ninyon, ang kanilang panganay na anak ay tila sumasang-ayon. Isang marahang sipa ang kanyang naramdaman. Ito ang pangarap. Isang pamilya, isang kinabukasan na binuo sa pundasyon ng pag-ibig at tiwala para sa kanyang magiting na asawa, si Colonel Ramon de la Cruz. Tumayo si Ramon, hindi man lang tumingin sa kanya. "Sagutin ko lang to," sabi nito sa isang boses na pilit pinapakalma. Dinala nito ang cellphone sa balkonahe, isinara ang sliding glass door sa likuran niya. Ngunit hindi sapat ang pagkasara niyon para pigilan ang ilang salitang nakatakas at gumapang papasok sa pandinig ni Maria. Mga salitang hindi niya maintindihan, hindi maaari, kailangan ng paraan. At isang pangalan, binigkas sa tonong may halong inis at takot. Isabela. Sino si Isabela? Isang katrabaho? Isang kliyente? Hindi niya alam, pero ang pangalan ay tila isang batong ibinato sa kalmadong lawan ng kanyang puso. Lumilikha ng mga alon ng pag-aalala. Ilang minuto pa, pumasok na muli si Ramon. Iba na ang anyo nito. Ang Ramon na pumasok ay hindi na ang asawang nag-uwi sa kanya ng isang mamahaling kwintas kanina lang. Ang Ramon na kaharap niya ngayon ay ang koronel, malamig, desidido, at may anino sa mga mata na hindi niya mabasa. "Trabaho lang, mahal," sabi nito, umupo, at muling kumuha ng kanin na para bang walang nangyari, ngunit alam ni Maria na mayroon. Ang init sa pagitan nila kanina ay napalitan ng isang hanging hindi niya mawari kung saan nanggaling. Sino si Isabela? Hindi niya napigilang itanong. Sinubukan niyang gawing simple at natural ang kanyang boses. Nakikita niya ang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ni Ramon bago ito ngumiti. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isa sa mga kontak para sa isang security deal sa Manila Bay. Huwag mo nang alalahanin yon. Sinubukan ni Maria na maniwala. Gusto niyang maniwala. Dahil ang hindi maniwala ay mangangahulugang pagdudahan ang lahat ng mayroon sila. Ngunit nang matapos ang kanilang hapunan, habang naghahanda siya ng kape, lumapit si Ramon mula sa likuran at niyakap siya. Hindi ito isang yakap ng paglalambing. Ito ay isang yakap na tila nagpapaalam, mahigpit, desperado. "Maria," bulong nito sa kanyang buhok. "Mahal na mahal kita. Tandaan mo iyan. Ano man ang mangyari, lahat ng ginagawa ko para sa ating pamilya." Naramdaman ni Maria ang panlalamig ng kanyang mga kamay. "Ramon, may problema ba?" Humiwalay ito sa pagkakayakap at hinawakan ng kanyang mga balikat. Tinitigan siya nito ng diretso sa mga mata. "Kailangan mong mag-empake ng ilang damit. May emergency. May banta sa seguridad natin. Kailangan kitang dalhin sa isang lugar na ligtas habang inaayos ko to." Bumilis ang tibok ng puso ni Maria. Banta? Sa kanila? Ang asawa niya ay isang respetadong koronel. Paanong? Pero saan? Anong nangyayari, Ramon? "Huwag ka nang magtanong, mahal. Magtiwala ka lang sa akin." Inalis nito ang isang takas na buhok
sa kanyang mukha. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka at ang anak natin. At dahil mahal niya ito, dahil siya ang pundasyon ng kanyang mundo, tumango si Maria. Nagtiwala siya. Hindi niya alam na ang tiwalang yon ang magiging mitya ng pagguho ng lahat. Pagbaba nila sa lobby, isang itim na van na walang plaka ang naghihintay. Hindi mga sundalo ni Ramon ang naroon, kundi mga lalaking may malamig na tingin. Sila ang maghahatid sa'yo. Susunod ako agad, sabi ni Ramon, at hinalikan siya sa noo. Isang halik na nagyayelo. Pinagbuksan siya ng pinto ng isa sa mga lalaki. Pumasok si Maria. Ang puso niya'y puno ng takot. Ngunit ang isip niya'y kapit na kapit pa rin sa tiwala. Ngunit bago pa man sumara ang pinto, napatingin siya sa labas. Nakita niya si Ramon na hindi gumagalaw, na hindi sumusunod. At mula sa dilim ng parking lot, isang babae ang lumabas. Maganda, matangkad, nakasuot ng isang pulang bestida na sumisigaw ng kapangyarihan. Lumapit ito kay Ramon at walang pag-aatubiling ipinulupot ang braso nito sa braso ng kanyang asawa. Isabela. Nagkatinginan sila. Si Maria sa loob ng van, si Isabela sa labas, at sa mga mata ng babaeng iyon, nakita ni Maria hindi ang isang katrabaho, kundi ang tagumpay. Humagis paabante ang van. Ang huling imaheng nakita ni Maria bago sila lamunin ng kalsada ay ang kanyang asawa, si Colonel Ramon de la Cruz, na nakatayo sa tabi ng ibang babae, habang siya, ang kanyang buntis na asawa, ay tinatangay palayo sa gitna ng gabi. Nang mawala sa paningin ni Ramon ang itim na van, pakiramdam niya ay isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang natanggal at sumama roon. Ngunit ang pakiramdam na yon ay mabilis na napalitan ng isa pa, isang pamilyar na anay na matagal nang kumakain sa kanyang pagkatao. Takot. Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Ang amoy ng bagong katad ay tila sumasakal sa kanya. Pinaharurot niya ito sa mga kalsada ng Makati. Ang mga nagkikislapang ilaw ng mga gusali ay tila mga matang humuhusga sa kanya. Ang bawat isa sa mga gusaling iyon ay isang paalala ng lahat ng pinaghirapan niya, ng lahat ng handa niyang gawin para hindi na muling bumalik sa putikang pinanggalingan niya. Binuksan niya ang glove compartment at kinuha ang kanyang wallet. Sa isang sulok niyon ay naroon ang isang maliit na larawan, ang pinakaunang ultrasound scan ng kanilang anak. Sa tabi niyon, ang nakangiting mukha ni Maria Luz noong kanilang kasal. Si Maria, na ang tanging kasalanan ay ang mahalin siya ng buong puso. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Para sa inyo to, bulong niya sa sarili, isang kasinungalingang pilit niyang pinaniniwalaan. Isinara niya ang wallet ng may panggigigil at itinapon ito sa passenger seat. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang alaala. Isang batang tenyente pa lamang siya noon, bagong salta sa Maynila, puno ng pangarap, ngunit walang pera. Naaalala pa niya ang kahihiyan nang halos hindi niya mabayaran ng isang tasang kape sa isang mamahaling hotel. At doon, sa gitna ng kanyang kahihiyan, isang babae ang lumapit. Si Isabela, isang matagumpay na negosyante. Maganda, matalino, at may aura ng kapangyarihang hindi pa niya nakikita kailanman. Binayaran nito ang kanyang kape at binigyan siya ng isang business card. Mukhang may potensyal ka, tenyente. Tawagan mo ako kung gusto mo ng tulong para pabilisin ang pag-angat mo. Ang tulong na yon ay naging isang kadenang ginto, mga pautang, mga koneksyon, mga kasundo ang nag-angat sa kanya sa ranggo ng mas mabilis kaysa sa nararapat. Ngunit bawat pabor ay may katumbas na kapalit. Bawat pag-angat ay may kalakip na paglubog sa isang mundong hindi niya dapat pinasok. Si Isabela ang nagbigay sa kanya ng lahat. At alam ni Ramon na anumang oras ay kaya rin nitong bawiin ang lahat. Huminto siya sa harap ng isang eksklusibong bar sa BGC. Pagpasok niya, agad siyang ginabayan papunta sa isang pribadong silid. Naroon si Isabela, nakaupo sa isang leather armchair,
Umiinom ng alak na kasing kulay ng kanyang bestida. Hindi ito lumingon. Late ka, sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Inayos ko lang ang lahat, gaya ng sinabi mo. Sagot ni Ramon. Naramdaman niya ang pagiging maliit sa harap ng babaeng ito. Dahan-dahan itong lumingon at isang namangiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang namangiting nagpatindig ng balahibo ni Ramon. Magaling! Isa kang mabuting sundalo, Ramon. Laging sumusunod sa utos. Umupo si Ramon sa tapat niya. Ano na ang plano? Ligtas ba si Maria? Tumawa si Isabela, isang tawang walang kagalakan. Ang ligtas ay isang relatibong salita, mahal. Ang mahalaga, ligtas tayo. Nagkaproblema sa transaksyon. Ang mga kausap natin ay hindi natiwala sa atin. Kailangan nila ng isang bagay na mas matimbang kaysa sa pera. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Ramon. Kumakalam na ang kanyang sikmura. Kailangan nila ng collateral, isang bagay na sisigurong makakalabas tayo ng bansa ng ligtas bago pa man malaman ng gobyerno ang lahat. Tumayo si Isabela at lumapit sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ang mga daliri nito ay malamig na parang yelo. Tinitigan siya nito sa mata. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na balon na kayang lunurin ang sinuman. Lahat ng ito, sabi nito, iginala ang kamay sa mamahaling silid. Ang posisyon mo, ang reputasyon mo, lahat yan ay dahil sa akin. Huwag mo akong bibiguin ngayon, Ramon. Napalunok si Ramon. Anong kailangan nilang collateral, Isabela? Ngumiti muli si Isabela. Isang ngangiting mas matalim pa kaysa sa isang patalim. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga labi sa tainga ni Ramon. Ang kanyang hininga ay amoy alak at panganib. At ibinulong niya ang solusyon. Hindi sila humihingi ng pera, Ramon. Humihingi sila ng bagay na alam nilang hindi mo kayang isuko. Ang asawa mo. Nagising ang diwa ni Maria Luz sa marahang pagbukas ng pinto ng kanilang silid tulugan. Ilang oras na siyang hindi mapakali. Paikot-ikot sa kama. Pinakikinggan ang bawat tunog mula sa labas. Hinihintay ang pagbabalik ni Ramon. Ang katahimikan ng kanilang tahanan ay naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanyang mga pangamba. Nakita niya ang anino ni Ramon laban sa liwanag na nagmumula sa sala. Pumasok ito ng dahan-dahan na para bang ayaw gumawa ng ingay. Bumangon si Maria. Kinusot ang kanyang mga mata. Ramon? Saan ka galing? Akala ko ba sandali ka lang? Hindi ito sumagot agad. Inilapag nito ang kanyang coat sa isang silya. Sa paglapit nito, naamoy ni Maria ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Amoy alak. At isang pabango ng babae na hindi pamilyar sa kanya. Isang pabangong matamis, ngunit nanunuot, parang lason. May tinapos lang kaming mahalagang usapan, sabi ni Ramon. Ang boses niya ay bahagyang paos. Pasensya na kung natagalan. Umupo ito sa gilid ng kama. Inabot nito ang kamay ni Maria. Malamig ang kanyang mga daliri. Malamig na parang hindi nanggaling sa init ng katawan ng isang taong buhay. Tinitigan siya nito, ngunit ang mga mata nito ay tila tumatagos lang sa kanya, nakatingin sa kung saang malayo. Maria, bulong nito, hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Kailangan mong makinig sa akin. May masamang nangyari. Naramdaman ni Maria ang panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang batok. Anong ibig mong sabihin? May mga kalaban ako sa serbisyo, mga taong inggit sa posisyon ko. Nalaman kong may plano sila laban sa akin. At para saktan ako, idadamay ka nila. Idadamay nila ang anak natin. Ang bawat salita ni Ramon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pinakamasamang kinatatakutan ng isang ina. Kailangan kitang itago pansamantala. Mahal, isang lugar na ligtas kung saan hindi ka nila mahahanap hanggang sa maayos ko ang gulong ito.
Puno ng pag-aalala ang mukha ni Ramon. Puno ng pagsusumamo ang kanyang mga mata. Paanong hindi maniniwala si Maria? Ito ang kanyang asawa, ang kanyang tagapagtanggol. Tumango siya kahit na nanginginig ang kanyang mga labi. Sige, anong kailangan kong gawin? Tumayo si Ramon at kumuha ng isang maliit na bag. Siya na mismo ang naglagay ng ilang damit ni Maria. Ang mga galaw niya ay mabilis at sigurado, ngunit ni minsan ay hindi ito tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Para itong isang aktor na ginagampanan ng isang papel na matagal na niyang kinabisa. Nang matapos ito, lumapit itong muli sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang muka sa pagitan ng kanyang dalawang palad. Magiging maayos din ang lahat, sabi nito. Pangako, protektahan kita, magtiwala ka sa akin. Tumangulang si Maria, hindi na makapagsalita. Hinayaan niyang akayin siya ni Ramon, palabas ng kanilang silid, palabas ng kanilang tahanan. Sa bawat hakbang, mas bumibigat ang kanyang pakiramdam. Isang premonisyong hindi niya maintindihan. Sa lobby, gaya ng sinabi ni Ramon, isang itim na van ang naghihintay. May dalawang lalaking nakatayo sa tabi niyon. Mga mukhang hindi niya pa nakikita. Hindi sila mukhang sundalo. Sila ang mga taong pagkakatiwalaan ko. Ihahatid ka nila sa safe house, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Humarap ito sa kanya at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lobby, nakita ni Maria ang isang bagay sa mga mata nito. Pagsisisi? Takot? Hindi niya matiyak. Pagkatapos, inilapit nito ang mukha nito at hinalikan siya sa noo. Hindi ito ang halik ng kanyang asawa. Ito ay malamig. Mabilis ang halik ng isang estranghero. Ang halik ng isang nagpapaalam. Pinagbuksan siya ng pinto ng van. Bago siya pumasok, lumingon siyang muli kay Ramon. Naghihintay na sabihin nitong susunod ako. Ngunit ngumiti lang ito. Isang ngiting malungkot at basag. Pumasok si Maria sa loob ng van, umupo sa madilim na upuan. Isinara ng isa sa mga lalaki ang pinto. Ang tunog niyon ay parang isang malakas na pagkulog, isang tuldok na nagwakas sa isang kabanata ng kanyang buhay. Sa pag-andar ng sasakyan, tumingin si Maria sa bintana. Pilit na hinahanap ang anyo ng kanyang asawa. Nakatayo pa rin doon si Ramon. Hindi gumagalaw. Hindi sumusunod. At mula sa isang anino sa tabi ng poste, isang figura ang lumabas. Isang babaeng matangkad, nakapulang bestida. Si Isabela. Walang pag-aalinlangan itong lumapit kay Ramon. At sa harap mismo ng mga mata ni Maria, ipinulupot nito ang kanyang braso sa braso ng kanyang asawa. Hindi ito itinulak ni Ramon. Hindi ito umiwas. Hinayaan lang niya. Nakatayo sila roon ang kanyang asawa at ang babaeng yon, na parang isang mag-asawang naghahatid sa isang bisitang paalis. At sa sandaling iyon, sa loob ng rumaragasang van na naglalayo sa kanya, naintindihan ni Maria ang lahat. Hindi siya prinotektahan. Ipinamigay siya. Ang imahe ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka na walang katapusan. Si Ramon, nakatayo. Ang babae, kumakapit sa braso niya. Ang pagsasara ng pinto ng van. Ang bawat pag-alog ng sasakyan sa bakubakong kalsada ay parang isang sampal na gumigising sa kanya sa isang bangungot. Ngunit hindi ito panaginip. Ito ay totoo. Ang mainit at ligtas na mundong kanyang ginagalawan, ilang oras lang ang nakalipas, ay biglang gumuho. At siya ngayon ay nahuhulog sa isang madilim na kawalan. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo, ang panginginig ng kanyang mga kamay na hindi niya mapigilan. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang anak. Ang inosenteng buhay sa loob niya ay isinama niya sa pagkahulog na ito. Saan? Saan ninyo ako dadalhin? Tanong niya sa mga lalaking kasama niya. Ang boses niya ay basag at nanginginig. Ang lalaki sa shotgun seat ay lumingon. Isang ngising mapang-asar ang nasa kanyang mga labi.
Huwag kang mag-alala, ma'am. Utos lang ng boss. Magiging collateral ka lang naman sandali. Collateral, garantiya. Ang salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. Hindi siya biktima ng isang banta. Siya ang pambayad sa utang. Isang bagay, isang kalakal na ipinagpalit ng sarili niyang asawa para sa kaligtasan nito. Ang pag-iyak na kanina pa niya pinipigilan ay biglang bumuhos, walang tunog. Mga luha lang na dumadaloy sa kanyang pisngi, dala ang lahat ng kanyang nawasak na pangarap at dinurog na tiwala. Hindi na siya si Mrs. De La Cruz, ang asawa ng isang iginagalang na koronel. Isa na lang siyang bihag. Huminto ang van sa isang lugar na amoy kalawang at maalat na hangin. Dinala siya ng mga lalaki sa loob ng isang malaki at abandonadong bodega. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilyang nakabitin sa mataas na kisame. Lumilikha ng mahahabang anino na tila mga halimaw na nag-aabang. Itinulak siya sa isang upuan sa isang sulok. "Diyan ka lang. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan," sabi ng isa sa mga lalaki bago sila lumayo para mag-usap. Mula sa kanyang kinauupuan, dinig na dinig ni Maria ang kanilang pinag-uusapan. "Sigurado ba kayong walang palpak dito? Asawa to ng koronel." Utos ni Ma'am Isabela. "Kapag nakatawid na sila, saka lang natin to pakakawalan." "Paano kung magsumbong? Sino ang maniniwala sa kanya? Ang asawa na mismo ang nagbigay sa kanya sa atin. Mukha lang siyang tanga." Ang mga salita ay parang mga dagang kumakain sa natitirang tibay ng kanyang loob. Ngunit sa gitna ng matinding sakit at pag-asa, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Galit. Hindi para sa kanya, kundi para sa batang dinadala niya. Ang kanyang anak ay hindi nararapat na masangkot dito. Hindi ito nararapat na maging bahagi ng isang maruming kasunduan. Tumingin si Maria sa paligid. Ang mga lalaki ay nagbukas ng isang bote ng alak. Nagtatawanan. Ang kanilang atensyon ay wala na sa kanya. Sa kanyang kanan, may isang maliit na pinto sa gilid, bahagyang nakabukas. Kitang-kita niya ang dilim ng gabi sa labas. Ito na. Maaring ito na ang kanyang nag-iisang pagkakataon. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, dahan-dahan siyang tumayo. Bawat galaw niya ay maingat, bawat paghinga niya ay pinipigilan. Ang tibok ng kanyang puso ay kumakarera, dumadagundong sa kanyang mga tainga. Isang hakbang, dalawang hakbang, nasa likuran na siya ng mga naglalakihang kahon. Hindi na siya makita ng mga lalaki. Pinabilis niya ang kanyang mga hakbang, tinungo ang pinto. Hinawakan niya ang malamig na doorknob, dahan-dahan itong pinihihit. Isang maliit na langit-ngit ang tumunog. Nagtayuan ang mga balahibo niya. Ngunit hindi lumingon ang mga lalaki. Lumabas siya sa pinto at sinalubong siya ng magulong eskinita ng tondo. Ang amoy ng basura at estero ay sumampal sa kanyang mukha. Mga sigawan, tunog ng mga motorsiklo, ang ingay ng isang mundong malayong-malayo sa kanyang nakasanayan. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hinahabol ng demonyo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Humahabol ang sakit sa kanyang tiyan. Ang bigat ng kanyang dinadala ay nagpapabagal sa kanya, ngunit hindi siya huminto. "Hoy! Ang babae! Nakatakas!" Narinig niya ang mga sigaw sa kanyang likuran. Mga yabag na humahabol, mas binilisan pa niya ang takbo. Pumasok siya sa mga masisikip na iskinita, bumabangga sa mga taong naglalakad. Ang kanyang mamahaling bestida ay napunit. Ang kanyang mga paa ay nasusugatan. Ngunit ang sakit ng kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang puso. Nakarating siya sa isang mas malaking kalsada. Ang mga ilaw ng sasakyan ay sumilaw sa kanyang mga mata. Napahinto siya sa gitna ng daan, hingal na hingal. Ang mundo niya ay umiikot. Ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos. Ang mga sigaw ng humahabol sa kanya ay papalapit na. Napatingin siya sa kaliwa. Isang motorsiklo ang mabilis na paparating.
Isang nakakasilaw na liwanag, isang malakas na tunog ng preno. At pagkatapos, sa gitna ng kalsadang hindi niya kilala, sa ilalim ng mga matang walang pakialam, bumagsak si Maria Luz, kadiliman, pesteng buhay. Napamura si Elias sa kanyang isipan kasabay ng pagpiga niya ng todo sa preno ng kanyang motorsiklo. Ang inggit ng gulong sa semento ay halos kasing lakas ng dagundong sa kanyang dibdib. Halos bumaliktad ang motor sa biglaang paghinto. Sa harap mismo ng kanyang gulong, ilang pulgada na lang ang layo, isang babae ang nakahandusay at walang malay. Ang una niyang reaksyon ay inis. Isa na namang perwisyo sa magulong gabi ng Tondo. Tumingin siya sa paligid, nagbabaka sakaling may ibang tutulong. Ngunit ang mga tao ay nagpatuloy lang sa kanilang lakad. Sanay na sa mga ganitong eksena. Ang babae sa kalsada ay isa lang dagdag na anino sa libu-libong anino ng syudad. Bumuntong hininga siya ng malalim. Aalis na sana siya. Trabaho niya ang maghatid ng pasahero, hindi ang maging bayani. Ngunit nang akmanan niyang iikutin ang manibela, nakita niya ito. Ang bilog na tiyan ng babae. Buntis ito. Isang bagay sa loob niya ang pumigil sa kanya. Isang konsensyang matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng pagbabalat kayo at ng bigat ng kanyang misyon. Muli siyang napamura, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng awa. Bumaba siya sa motor at maingat na lumapit. Ang damit ng babae ay mamahalin, punit-punit man ngayon at puno ng dumi. Ang kanyang ayos ay halatang hindi taga roon. Sino siya? At bakit siya napadpad sa lugar na ito? Narinig niya ang mga sigaw mula sa di kalayuan. Nasaan na yon? Hindi na siya nag-isip pa. Maingat niyang binuhat ang babae. Magaan ito, ngunit ramdam niya ang bigat ng problema na dala nito. Isinakay niya ito sa kanyang motor, inalalayan sa kanyang likuran, at mabilis na pinaharurot palayo. Palusot-lusot sa masisikip na eskinita, kung saan alam niyang hindi na sila masusundan. Dinala niya ito sa kanyang maliit na inuupahang kwarto sa isang lumang gusali. Ang silid ay simple lang. Isang higaan, isang maliit na mesa, at isang kabinet. Ito ang buhay ni Elias, ang driver ng habal-habal. Malayo sa buhay ng tunay na Elias, ang ahente ng militar. Inihiga niya ang babae sa kanyang kama. Kumuha siya ng basang bimpo at malinis na tubig. Habang marhan niyang pinupunasan ang dumi sa mukha nito, hindi niya maiwasang mapagmasdan ito. May kung anong pamilyar sa hugis ng kanyang mukha, sa kanyang mga pilik mata. Isang pakiramdam na parang multo mula sa isang nakaraang buhay na pilit na niyang kinalimutan. Sino ka ba talaga? Bulong niya sa hangin. Hinawakan niya ang pulso nito para tingnan kung normal ba ang tibok ng puso nito. Maayos naman. Ngunit sa paghila niya sa manggas ng bestida nito, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpabilis sa tibok ng kanyang sariling puso. Sa pulsuhan nito may isang peklat, hindi isang ordinaryong peklat. Ito ay maliit, maputla na dahil sa katagalan, ngunit ang hugis ay hindi maipagkakamali. Hugis gasuklay na buwan, natigilan siya, para siyang kinuryente. Binitawan niya ang kamay nito na parang napapaso. Imposible. Biglang bumalik ang isang alaala, isang imahe ng pilit niyang iwinawaksi tuwing gabi bago matulog. Isang batang lalaki na desperado nang naghuhukay sa mga guho ng isang nasusunog na bahay. Ang sigaw ng isang batang babae. Ang paghila niya sa kamay nito mula sa pagkakaipit sa isang matalim na yero. Ang dugo at ang sugat na iniwan nito. Luz. Ang pangalan ay kusa na lang lumabas sa kanyang mga labi. Isang bulong na dala ng hangin ng nakaraan. Ang pangalan ng kanyang kapatid. Ang kapatid na inakala niyang nasama sa trahedyang iyon. Maraming taon na ang nakalipas. Tinitigan niyang muli ang babae. Maari kaya? Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, habang siya ay nakatitig, nag-umpisang gumalaw ang babae. Dumilat ang mga mata nito
Ngunit malabo ang mga ito, hindi talaga nakatingin sa kanya. Tila ito nananaginip. At mula sa mga labi nitong tuyo, isang himig ang lumabas. Isang himig na hindi niya kailanman malilimutan. Isang himig na kinpara niyang naririnig gabi-gabi sa kanyang isipan. Ang huling alaala ng kanyang ina. Tulog na, bunso kong mahal. Halos hindi ito marinig. Isang bulong lang na puno ng sakit at pangungulila. Ngunit para kay Elias, ang bulong na yon ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Ito ang uyayi ng kanilang ina. Napaurong si Elias, napasandal sa pader. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang maskara ng isang magaspang na driver ng habal-habal ay nabakbak. Inilalantad ang isang lalaking puno ng sugat mula sa nakaraan. Ang peklat, ang oyayi, ang pamilyar na pakiramdam. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Ang babaeng ito, ang buntis na asawa ng koronel na kanyang iniimbestigahan, ang babaeng hinabol ng mga tauhan ni Isabela ay hindi lamang isang estranghero. Tinitigan niya ito at sa pagkakataong ito, hindi na ang mukha ng isang biktima ang nakita niya. Nakita niya ang anino ng isang batang babaeng kalaro niya sa kanilang bakuran. Nakita niya ang mga mata ng kanyang ama, ang ngiti ng kanyang ina. Ang babaeng ito ay si Maria Luz, ang kanyang kapatid, ang kanyang nawawalang kapatid. Buhay ito at nasa gitna ito ng pinakamalaking panganib ng kanyang buhay na may kaugnayan sa parehong mga taong sumira sa kanilang pamilya noon. Ang unang nagising sa diwa ni Maria Luz ay ang sakit, isang mapurol na kirot sa kanyang mga binti at isang matinding pagbigat sa kanyang ulo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kisame ay hindi pamilyar. Gawa ito sa maruming kahoy. May mga sapot ng gagamba sa sulok. Ang hangin ay amoy alikabok at lumang gamit. Nasaan ako? Mabilis na bumalik ang lahat. Ang van, ang bodega, ang pagtakbo, ang liwanag ng motorsiklo. Napabalikwas siya ng bangon, ngunit isang matinding hilo ang nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Ang kanyang unang instinct ay ang hawakan ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang marahang paggalaw sa loob. Huminga siya ng maluwag. Ligtas ang kanyang anak. Ngunit siya, hindi siya ligtas. Nakita niya ang isang lalaki na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ito ba ang driver ng motor? Dinala ba siya nito rito? Kaibigan ba siya o kaaway? Ang takot ay muling kumalat sa kanyang sistema. Kailangan niyang makaalis. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang katawan, papunta sa gilid ng kama. Ang bawat galaw ay maingat at walang ingay. Nakita niya ang pinto. Ilang hakbang lang iyon mula sa kanya. Huwag kang matakot. Ang boses ng lalaki ay malalim at mahinahon, ngunit sapat na iyon para mapatigil si Maria na parang isang estatwa. Dahan-dahan itong lumingon. Hindi ito nakatingin sa kanya ng may pagnansa o galit. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Isang halo ng awa at pag-aalinlangan. Sino ka? Nasaan ako? Nanginginig niyang tanong. Hinahatak ang kumot palapit sa kanyang katawan. Nasa tondo ka. Dinala kita rito para itago. May mga humahabol sa'yo. Sagot nito, hindi gumagalaw mula sa kanyang kinatatayuan para hindi siya lalong takutin. Elias ang pangalan ko. Elias. Ang pangalan ay walang kahulugan sa kanya. Kailangan kong umalis. Pilit ni Maria. Hindi ka ligtas sa labas. Wala kang pakialam. May pakialam ako. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nagsimulang kumanta si Elias. Isang himig na napakapamilyar. Ang nanay mo'y nandito lang, aalagaan ka sa habang buhay. Natigilan si Maria. Ang mga salitang yon, ang himig, para itong isang susi na pilit binubuksan ng isang kinakalawang na baul sa kanyang isipan. Paano nito nalaman ang kantang yon? Iyon ang oyayi ng kanyang ina, isang kantang siya na lang ang nakaalam. O yun ang akala niya. Paano mo?
Hindi pinansin ni Elias ang tanong niya. Sa halip, lumapit ito ng isang hakbang. Ang peklat sa pulsuhan mo, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong na. Saan mo nakuha yan? Automatiko niyang hinawakan ang kanyang kaliwang pulsuhan. Ang peklat na hugis buwan, palagi na yung naroon. Isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi na niya pinapansin. Hindi ko matandaan. Bata pa raw ako. Hindi pinatapos ni Elias ang kanyang sasabihin. Dahan-dahan nitong itinaas ang manggas ng kanyang sariling t-shirt. At sa balikat nito, may isa ring peklat. Mas malaki, mas malalim, ngunit galing sa parehong hiwa ng isang matalim na bagay. Isang gabi. Nagsimulang magkwento si Elias at ang boses nito ay biglang nanginig, puno ng alaala. Nasunog ang bahay natin. Naipit ka sa ilalim ng mga gumuhong yero. Hinila kita palabas. Pareho tayong nasugatan. Bahay natin. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Tinitigan ni Maria ang mga mata ni Elias. Mga matang ngayon ay nakikita na niya ng malinaw. Ang hugis ng mga iyon. Ang kulay. Parang nakita na niya ang mga iyon sa isang lumang litrato na matagal nang nawala. Isang litrato ng isang batang lalaki na nakaakbay sa isang maliit na batang babae. Ang batang lalaki sa litrato, may peklat din ito sa noo. Tumingin siyang muli kay Elias. Naroon din iyon, bahagya ng natatakpan ng kanyang buhok. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang oyayi, ang peklat, ang mga matang pamilyar. Ya? Ang salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang hininga. Isang tanong na puno ng pag-asa at takot. Nakita niya ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mga mata ni Elias. Tumango ito, hindi na makapagsalita. At sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Maria sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang sakit ng pagtataksil ni Ramon ay panandaliang nawala. Napalitan ng isang emosyong mas malakas, mas dalisay. Ang pagkasabik at ligaya na matagal na niyang kinalimutan. Bumangon siya mula sa kama, hindi na alintana ang hilo. Sinalubong niya ang kanyang kapatid sa gitna ng silid. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang mukha niya ay ibinaon niya sa dibdib nito. At doon, humagulgol siya. Umiyak siya para sa mga taong nawala sa kanila, para sa mga tao na sila'y nagkahiwalay, at para sa milagro ng kanilang muling pagkikita. Naramdaman niya ang pagyakap ni Elias pabalik. Isang yakap na puno ng proteksyon at pangungulila. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang mga luha, humiwalay siya sa pagkakayakap, ngunit hindi binitawan ang mga braso nito. Akala ko patay ka na. Akala ko ako na lang mag-isa. Akala ko rin, sagot ni Elias. Pinupunasan ang sarili niyang mga luha. Pero nandito ka, Luz. Buhay ka. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, ngumiti si Maria Luz. Isang totoong ngiti. Nahanap na niya ang kanyang pamilya. Ngunit ang ngiting iyon ay dahan-dahang nawala nang magbago ang ekspresyon sa mukha ni Elias. Ang saya ay napalitan ng seryosong pag-aalala. Luz, sabi nito, hinigpitan ng hawak sa kanya. Kailangan mong makinig. Ang asawa mo, matagal ko na siyang iniimbestigahan, pati na ang babaeng kasama niya. Nasa mas malaking panganib ka kaysa sa inaakala mo. Pinakawalan ni Elias ang kanyang kapatid mula sa pagkakayakap, ngunit nanatili ang kanyang mga kamay sa mga balikat nito, na para bang sinisigurong hindi na ito muling mawawala. Nakita niya ang pagkalito at takot na muling bumabalik sa mga mata ni Luz. Ang matamis na sandali ng kanilang pagkikita ay tapos na. Ngayon, kailangan nilang harapin ang mapait na katotohanan. Paano mo nasabing iniimbestigahan mo si Ramon? Tanong ni Maria Luz. Ang boses niya ay mahina. Isa ka lang, driver. Hindi siya sinagot ni Elias sa pamamagitan ng salita.
Binitawan niya ito at lumapit sa isang luma at pudpud na aparador sa sulok ng silid. Mula sa labas, ito ay mukhang isang ordinaryong lalagyan ng damit. Ngunit may kinapa si Elias sa ilalim nito. Isang halos hindi mapansing butones. Isang mahinang tunog ng pag-click ang narinig. At ang likod ng aparador ay bumukas na parang isang pinto. Inilalantad ang isang maliit at sikretong kompartimento. Napasinghap si Maria Luz. Ang loob ng kompartimento ay puno ng mga gamit na malayong malayo sa buhay ng isang simpleng driver. May mga high-tech na communication devices, isang baril na maingat na nakalagay sa holster nito, at mga folder na puno ng mga dokumento at litrato. Kumuha si Elias ng isang malaking folder at inilatag ang mga laman nito sa ibabaw ng mesa. Ang mga ito ay mga surveillance photos at isang malaking diagram na mukhang isang masalimuot na sapot ng gagamba. Hindi ako driver, Luz, sabi ni Elias sa wakas. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Maria mula sa kanya. Ako si Agent Elias Reyes ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines at ito ang misyon ko sa loob ng 2 taon. Itinuro niya ang diagram. Sa gitna niyon ay ang pangalan ni Isabela. Mula sa pangalan nito ay may mga linyang kumokonekta sa iba't ibang pangalan, mga politiko, mga negosyante, at mga kilalang kriminal. At sa isang linyang direktang konektado kay Isabela, nakasulat ang pangalan ng kanyang asawa, Colonel Ramon de la Cruz. Ang asawa mo, pagpapatuloy ni Elias, ay hindi lang naloko ng isang babae. Ginagamit niya ang kanyang posisyon para protektahan ang smuggling operations ni Isabela sa pantalan. Pera, armas, droga, lahat ng klase ng kontrabando. Si Ramon ang kanilang protektor sa loob ng militar. Napaupo si Maria Luz sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang tinitingnan ang katibayan sa kanyang harapan. Ang kanyang perpektong mundo ay hindi lang gumuho. Ito pala ay hindi kailanman naging totoo. Itinayo ito sa pundasyon ng mga kasinungalingan at krimen. Pero bakit ka napunta rito? Tanong niya. Tumingin si Elias sa isang lumang litrato na nakadikit sa pader ng kompartimento, ang nag-iisang litrato niya ng kanilang mga magulang. Ang sindikatong ito, sabi niya, ang kanyang panga ay naninigas sa galit, ay hindi bago. Sila rin ang nasa likod ng pagkamatay ni na mama at papa. Hindi aksidente ang sunog na yon, Luz. Isa yung pagpatay. Ang mga magulang natin ay mga community organizers na nakatuklas sa kanilang mga iligal na gawain noon. Pinatahimik sila. Napatakip si Maria Luz sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang trahedya na humubog sa buong buhay niya ay hindi pala isang aksidente. Isa pala itong krimen. Sumali ako sa militar para hanapin sila, sabi ni Elias, para bigyan ng hustisya sina mama at papa. At ngayon, ang lalaking pinakasalan mo ay isa sa kanila. Ang pagdukot sa'yo ang nagtulak sa kanilang lahat na kumilos ng mas maaga. Ang plano ko ay nagulo na. Ang sakit sa puso ni Maria Luz ay dahan-dahang napalitan ng isang apoy. Ang mga luha ng kalungkutan ay naging mga luha ng galit. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang ama ng kanyang magiging anak, ay hindi lang isang manloloko. Isa itong halimaw na may kaugnayan sa mga taong pumatay sa kanyang pamilya. Tumayo siya. May determinasyon na sa kanyang mga mata. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi niya. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan mong malaman. Tutulong ako. Ibabagsak natin sila. Isang maliit na ngiti ng paghanga ang sumilay sa labi ni Elias. Ito ang kapatid niya. Matatag, matapang. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang tumunog ang isang espesyal na telepono mula sa loob ng kompartimento.
Kinuha ito ni Elias at mabilis na sinagot. Yes, sir. Nakikinig lang siya. At habang tumatagal, ang kanyang mukha ay lalong nagiging seryoso. Naintindihan ko, sir. Salamat sa impormasyon. Ibinaba niya ang telepono at humarap kay Maria Luz. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Tumawag ang commanding officer ko. Sabi niya, ang bawat salita ay mabigat. Kagagamit lang ni Ramon ng kanyang high-level access para burahin ang lahat ng digital records ng mga shipment sa Manila Bay sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Nag-uumpisa na siyang maglinis ng ebidensya. Nasa loob ng kanyang opisina si Colonel Ramon de la Cruz na papaligiran ng lahat ng simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ang bandila ng Pilipinas sa isang sulok, ang mga parangal na nakasabit sa pader, ang malawak na tanawin ng syudad mula sa kanyang bintana. Dito, pakiramdam niya ay siya ang hari. Pakiramdam niya ay kontrolado niya ang lahat. Ang pagkawala ni Maria ay isang gusot. Oo, ngunit isang gusot na kaya niyang ayusin. Isa itong kinakailangang sakripisyo para sa mas malaking laro. Kapag natapos na ang lahat, kapag ligtas na siya at si Isabela, babalikan niya si Maria. Aayusin niya ang lahat. Iyon ang kasinungalingang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit ang ilusyon ng kontrol ay biglang nagkapira-piraso nang tumunog ang kanyang telepono. Isang pribadong numero. Boss! Sabi ng boses sa kabilang linya. Isang boses na puno ng pag-aalala. May problema. Nakatakas ang babae. Napatayo si Ramon. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. Ano? Paanong nangyari yan? Hanapin ninyo siya. Sinubukan namin, boss. Pero parang bula. Biglang nawala. May tumulong yata sa kanya. Ibinaba ni Ramon ang telepono nang may panggigigil. Ang unang taong tinawagan niya ay si Isabela. Nakatakas si Maria. Sabi niya, walang paligoy-ligoy. Ang boses niya ay matigas. Sa kabilang linya, naririnig niya ang isang mahinang tawa. Relax, Colonel. Isa lang siyang babaeng iyak-yakin. Gaano kalayo naman ang mararating noon? Ang kalmadong reaksyon ni Isabela ay hindi nakapagpakalma kay Ramon. Sa halip, ito ay nagtanim ng isang butil ng hinala sa kanyang isipan. Bakit hindi ito nababahala? Hindi ba't pareho silang malalagay sa alanganin kapag nagsalita si Maria? Kailangan natin siyang mahanap, Isabela, bago pa huli ang lahat. Huwag kang praning, Ramon. Ako na ang bahala. Gawin mo na lang ang parte mo. Linisin mo ang mga records gaya ng napag-usapan natin. At ibinaba nito ang tawag. Umupo si Ramon, ngunit hindi na siya mapakali. May mali. May isang piraso ng puzzle na hindi tugma. Kinagabihan, nagkita sila ni Isabela sa isang hotel suite. Habang naliligo ito, isang bagay ang nag-udyok kay Ramon na gawin ang isang bagay na hindi niya pa nagagawa dati. Kinuha niya ang cellphone ni Isabela. Wala siyang nakitang kahina-hinalang text o tawag. Ngunit nang buksan niya ang email, nakita niya ang isang kumpirmasyon ng isang bank transfer. Isang napakalaking halaga, papunta sa isang offshore account sa Cayman Islands. Ang transaksyon ay ginawa ilang oras lang ang nakalipas. Bakit ito lihim na naglilipat ng pera? Binalik niya ang cellphone sa mesa bago pa man makalabas si Isabela. Ngumiti ito sa kanya, ngunit ngayon, ang ngiti nito ay tila may takip na lason. Kinabukasan, gumawa siya ng isang tawag. Isang tawag sa isang dati niyang kasamahan sa serbisyo na marami siyang utang na loob. Sarge, sabi niya sa telepono, kailangan ko ng pabor. Isang background check. Walang dapat makaalam nito. Para sa'yo, sir. Anong pangalan? Isabela Fuentes, negosyante. Tingnan mo lahat ng mahahanap mo. Ilang oras siyang naghintay. Ang bawat minuto
ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Bandang hapon, nakatanggap siya ng isang encrypted email sa kanyang personal na laptop. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagbasa sa mga salita. Ngunit ang kanyang isip ay tila hirap na iproseso ang nababasa niya. Subject: Re. Isabela Fuentes. Sir, walang record na lumalabas para sa pangalang Isabela Fuentes. Walang birth certificate, walang business registration sa ilalim ng pangalang iyan bago ang 5 taon na nakalipas. Ang pangalan ay peke. Pero sa pamamagitan ng facial recognition sa mga larawang ipinadala mo, may nakuha kaming tugma. Ang tunay niyang pangalan ay Catarina de Jesus. Naramdaman ni Ramon ang panlalamig ng kanyang pawis, ngunit ang kasunod na pangungusap ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Siya ay ang nakababatang kapatid ng yumaong si Ricardo de Jesus. Ricardo de Jesus. Ang pangalan ay parang isang bombang sumabog sa kanyang alaala. Isang kilabot na drug lord na namatay sa isang malaking operasyon ng militar, maraming taon na ang nakalipas. Isang operasyong pinamunuan ng isang batang-batang ahente, noon na ang pangalan ay Elias Reyes. Biglang nag-ugnay ang lahat ng mga tuldok sa kanyang isipan. Ang paglapit ni Isabela sa kanya. Ang paggamit nito sa kanyang posisyon para makapasok sa pantalan. Ang pagpili sa kanya, isang koronel na may kapangyarihan, bilang kasangkapan. Hindi ito tungkol sa pera, hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay paghihiganti. Ang lahat ng ito ay isang plano para pabagsakin ang sistema na pumatay sa kanyang kapatid. At siya? Si Ramon de la Cruz? Hindi siya partner, hindi siya kasabwat. Isa lang siyang pain, isa siyang Trojan horse. Ang perpektong tool para maisakatuparan ang plano nito at ang perpektong tao para pagbintangan kapag sumabog na ang lahat. Napatingin si Ramon sa salamin sa kanyang opisina. Ang nakita niya ay hindi isang koronel. Nakita niya ang isang tanga. Isang taong nabulag sa ambisyon at pera. Isang taong ipinagkanulo ang sariling asawa para sa isang babaeng ginagamit lang pala siya mula pa sa simula. Hindi siya ang hari ng laro. Isa lang siyang piyesa. Isang piyesang malapit ng isakripisyo. Isa lang siyang bitag sa loob ng mas malaking bitag. Ang pagsusi ng susi sa pinto ng kanilang penthouse ay lumikha ng isang tunog na parang bumiyak sa puso ni Maria Luz. Bawat sulok ng lugar na ito, na dati niyang tinawag na tahanan, ay puno ng masasayang alaala. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay parang mga multo, nanunumbat, nagpapaalala sa kanya ng isang perpektong buhay na itinayo pala sa ibabaw ng kumunoy. Malinis ang paligid, bulong ni Elias, na una itong pumasok. Mabilis nitong sinuri ang bawat kwarto, ang kanyang mga galaw ay tiyak at propesyonal. Mukhang walang ibang tao, mayroon tayong konting oras. Sumunod si Maria sa loob, ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang pamilyar na amoy ng lemon air freshener at ng mamahaling pabango ni Ramon ay sumalubong sa kanya. Napapikit siya. Dati, ito ang amoy ng seguridad. Ngayon, ito ang amoy ng pagkakanulo. Ang malaki nilang wedding portrait na nakasabit sa sala ay tila nangungutya sa kanya. Ang mga nakangiting mukha nila ay isang kasinungalingan. Luz, mag-focus ka, sabi ni Elias. Hinawakan siya sa braso para ibalik ang kanyang atensyon. Kailangan natin ng kahit anong ebidensya, mga dokumento, kontrata, kahit anong mag-uugnay kay Ramon sa mga kumpanya ni Isabela. Tumango si Maria. Pilit na iwinaksi ang mga emosyon. Lumakad siya patungo sa isang silid na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya kayang pasukin nang hindi naiiyak. Ang inihanda nilang nursery. Ang kuna ay naroon. Ang maliliit na damit na nakatupi ng maayos sa aparador. Hinaplos niya ang isang maliit na pares ng medyas. Dito sana magsisimula ang kanilang pangarap. Ngunit hindi ito ang oras para sa pagluluksa. Ito ang oras para sa paglaban. Sa opisina niya,
sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay mayroon ng bagong tatag. Mayroon siyang isang lumang kahon doon. Sabi niya, mga lumang gamit lang daw mula sa probinsya, pero napakaprotektado niya roon. Bawal kong pakialaman. Nagkatinginan sila ni Elias. Iyon na yon. Pumasok sila sa opisina ni Ramon. Ang silid ay maayos at organisado, isang testamento sa pagiging metikuloso ng kanyang asawa. Habang si Elias ay chinecheck ang mga drawer ng mesa, si Maria naman ay dumiretso sa isang lumang baul na gawa sa kahoy ng nara, nakatago sa ilalim ng isang estante ng mga libro. Hindi ito nakakandado. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang binubuksan niya ang takip. Sa loob, ang unang nakita niya ay mga luma at kupas na litrato. Isang batang Ramon, payat, marungis, ngunit ang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Isang litrato niya kasama ang isang babaeng kamukha niya, siguro ang kanyang ina, sa harap ng isang maliit na kubo. Sa ilalim ng mga litrato ay may isang tumpok ng mga liham, itinali ng isang lastiko. Mga liham na hindi na ipadala. Kinuha niya ang isa. Ang sulat kamay ni Ramon ay magulo, puno ng emosyon. Inay, basa niya sa isip. Pasensya na kung hindi ako nakakauwi. Mahirap po rito sa Maynila. Minsan, mas gugustuhin ko na lang kumain ng bato kaysa maranasan ang kahihihiyan. Ngunit ipinapangako ko, Inay, darating ang araw, luluhod sa aking harapan ang lahat ng mga taong tumapak sa akin. Hinding-hindi na ako magiging mahirap kahit ano pa ang kapalit. Naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang puso. Ito ang Ramon na hindi niya nakilala. Isang Ramon na puno ng sugat at galit sa mundo. Sa isang saglit, naawa siya rito. Ngunit ang awa ay mabilis na napalitan ng pait. Ang pangarap nitong yon ang nagtulak dito para sirain ang kanilang pamilya. Sa ilalim ng mga sulat, may isang brown envelope. Kinuha niya ito at binuksan. Laman nito ang isang financial contract, isang kasunduan sa pagitan ng isang shell company at ng isa sa mga negosyo ni Isabela. At sa dulo ng dokumento, malinaw na nakapirma ang pangalan ng kanyang asawa, Carlen Ramon de la Cruz. Elias, tawag niya, ipinakita ang dokumento. Ito na. Kinuha ito ni Elias at mabilis na binasa. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Ito na ang magdidiin sa kanya. Kailangan na nating umalis. Ngunit habang akmang ililigpit na nila ang mga gamit, biglang napahinto si Elias. Ang kanyang tingin ay napako sa isang maliit na bagay sa ilalim ng mesa ni Ramon. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang maliit na itim na disk na halos kasing laki lang ng isang barya. May maliit na kumikislap na pulang ilaw. Isang listening device. Isang bug. Shit! Bulong ni Elias. Kinuha niya ang kanyang cellphone at isang maliit na aparato mula sa kanyang bulsa. Mabilis niyang iniskan ang silid. May isa pa, sabi niya. Itinuro ang isang air conditioning vent. Nakarecord ang lahat ng pinag-usapan dito. Kinuha niya ang disk sa ilalim ng mesa. Swerte tayo. Mukhang ito yung may local storage. Ikinonekta niya ito sa kanyang telepono. Binuksan niya ang pinakahuling audio file. Ang unang boses na narinig nila ay ang boses ni Ramon, puno ng pag-aalala. Nakatakas siya, Isabela. Paano kung magsalita siya? Sumunod ang malamig at walang emosyong boses ni Isabela na nagpatindig ng balahibo ni Maria. Huwag kang mag-alala sa asawa mo. Ang problemahin mo ay ang mga tauhan nating nakakaalam ng lahat. Hindi tayo pwedeng mag-iwan ng bakas. Kailangan nating maglinis. Anong ibig mong sabihin sa maglinis? Tanong ni Ramon. Isang sandaling katahimikan at pagkatapos, ang mga salitang nagpayelo sa dugo ni Maria. Simple lang, Ramon. Kung may mga sikretong hindi pwedeng malaman, siguraduhin mong babaunin nila iyon sa kanilang hukay. Ang maliit na audio file mula sa bug ay parang isang bombang
Sumabog sa gitna ng kanilang imbestigasyon. Ang boses ni Isabela, malamig at walang pakundangan, ay ang huling piraso ng ebidensya na kailangan nila. Hindi na ito simpleng smuggling. Ito ay isang malawakang konspirasyon na may kasamang planong pagpatay. Sa isang masikip at pansamantalang command post na itinayo sa isang ligtas na bahay, ipinaliwanag ni Elias ang lahat sa kanyang maliit at pinagkakatiwalaang team. Ang kontrata, ang recording, ang koneksyon ng pamilya de Jesus, lahat ay nakalatag na sa mesa. Ito na ang pagkakataon natin, sabi ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. May sapat na tayong ebidensya para kumuha ng warrant of arrest para kay De La Cruz at sa babaeng iyon. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Alam ni Isabela na malapit na ang katapusan. Gagawa at gagawa siya ng paraan para makatakas. Habang nagpaplano sila ng kanilang susunod na hakbang, tumunog ang telepono ni Elias. Isang numero mula sa safe house kung saan niya pansamantalang itinago si Maria Luz. Elias, sabi ng boses ng kanyang kapatid sa kabilang linya. Nanginginig ito, ngunit mayroon ng tatag. Yung kontratang nakuha ko, tinitingnan ko ulit yung kopya sa litrato. May pangalan dito sa ibaba. Ang pangalan ng notaryo, Attorney Benjamin Sison. Naalala ko, yan ang abogadong laging kausap ni Ramon para sa mga investment niya. Napatigil si Elias. Benjamin Sison. Isa sa mga pangalang nasa listahan nila, ngunit nasa mababang prioridad dahil wala silang makitang direktang koneksyon sa mga operasyon. Salamat, Luz. Malaking tulong yan, sabi ni Elias. Mabilis niyang inutos sa kanyang tech expert. Hanapin ninyo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Attorney Sison. Financial records, mga biyahe, lahat. Hindi nagtagal, lumabas ang resulta. Si Attorney Sison ay may-ari ng isang maliit na kumpanya na nag-ooperate ng mga private chartered flights sa isang maliit at pribadong airfield sa labas ng Maynila. Nandyan siya, sabi ni Elias. Itinuro ang airfield sa mapa. Doon siya dadaan. Papunta na siya roon. Ang buong team ay kumilos na parang isang makina. Mabilis. Tumpak. Walang puwang para sa pagkakamali. Pagdating nila sa paligid ng pribadong airfield, agad silang nag-setup ng surveillance. Mula sa loob ng kanilang van, kitang-kita ni Elias sa monitor ang isang itim na luxury car na huminto sa tapat ng isang private jet na naghahanda ng umalis. Bumukas ang pinto. Unang bumaba si Attorney Sison at sumunod si Isabela. Kalmado ito. Nakasuot ito ng puting blazer at salamin sa mata na para bang isa lang siyang ordinaryong executive na aalis para sa isang business trip. Walang bakas ng takot o pagmamadali. Ang kanyang kapanatagan ang lalong nagpakaba kay Elias. Masyadong malinis. Masyadong perpekto. Sir, sabi ng isa sa kanyang mga ahente, may na-intercept kaming communication, isang anonymous tip na ipinadala sa opisina ni General Almario, ang commanding officer ni De La Cruz. Anong laman ng tip? Tanong ni Elias. Isang set ng mga dokumento, sir. Mga bank statement at shipping logs. Lahat ay tumuturo kay Colonel De La Cruz bilang nag-iisang utak ng smuggling ring sa Pantalan. Walang kahit isang pagbanggit sa pangalan ni Isabela o Catarina de Jesus. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Elias ang lahat. Ang huling barahan ni Isabela, hindi lang ito pagtakas. Ito ay paglilinis. Gagawa siya ng isang perpektong salarin na maiiwan para pagbuntunan ng lahat ng sisi. Isang taong may sapat na kapangyarihan para maging kapani-paniwala na siya ang mastermind, ngunit sapat na tanga para magpagamit. Si Ramon. Gagamitin niya si Ramon bilang panangga, bilang pambura sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Habang hinuhuli ng militar si Ramon, siya naman ay ligtas ng nakalilipad palayo. Ang tuso niya. Bulong ni Elias sa sarili. Sa monitor, nakita niyang kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone
at may tinawagan habang paakyat sa hagdan ng eroplano. Mabilis na napatch ng tech team ni Elias ang tawag. Narinig nila ang boses ni Ramon. "Isabela, nasaan ka? Anong nangyayari?" At ang sagot ni Isabela, na kasing tamis ng pulot ngunit kasing lamig ng yelo. "Paalam na, Ramon. Mag-iingat ka." Pagkatapos, ibinaba nito ang tawag. Kasabay ng pag-click ng pagbaba ng tawag, isang boses ang naririnig ni Elias sa kanyang earpiece mula sa ahenteng nakabantay sa kampo. "Sir, may kumikilos na. Isang team ng Special Forces sa utos mismo ni General Almario, papasok na sila sa opisina ni Colonel de la Cruz." Uulitin ko, pinaraid na ang opisina niya. Napatingin si Elias sa monitor. Ang pinto ng private jet ay nagsasara na. Ang makina nito ay nagsimula ng umugong ng malakas. Si Isabela ay nakatakas na at ang bitag para kay Ramon de la Cruz ay nagsara na rin. "Paalam na, Ramon. Mag-iingat ka." Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Ramon, hindi bilang isang babala, kundi bilang isang hatol. Bago pa man niya maproseso ang lahat, ang linya ay naging patay na. Sinubukan niyang tawagan muli ang numero ni Isabela. "The number you have dialed is no longer in service." Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Mas malamig pa kaysa sa aircon sa kanyang opisina. Ito na ba yon? Ang pagtatapos? Bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanyang pinto. Hindi iyon katok ng isang bisita. Iyon ay tunog ng puwersahang pagpasok. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang squad ng mga sundalong naka-full battle gear. Ang mga baril nila ay nakatutok lahat sa kanya. Sa likuran nila, pumasok ang isang taong kilalang-kilala niya. Si General Almario, ang kanyang mentor, ang kanyang commanding officer. Ngunit ang mukha nito ngayon ay hindi nagpapakita ng anumang pagkakaibigan. Ito ay isang maskara ng yelo at pandidiri. "Colonel de la Cruz," dumagundong ang boses ng general sa loob ng silid. "Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, ikaw ay inaaresto sa salang pagtataksil sa bayan, pakikipagsabwatan sa mga sindikatong kriminal, at pag-abuso sa kapangyarihan." "General, teka lang," sigaw ni Ramon. Itinaas ang kanyang mga kamay. "Isang pagkakamali ito. Isang setup. Si Isabela, si Catarina de Jesus ang may pakana ng lahat." Tumawa ang general, isang tawang walang kagalakan. "De Jesus? Wala kaming anumang ebidensya laban sa kanya. Ang lahat ng dokumento, ang lahat ng bank records, ang lahat ng testimonya, lahat ay tumuturo sa iisang tao." Itinuro siya ng general. "Ikaw." Dalawang sundalo ang lumapit at marahas na pinusasan ng kanyang mga kamay sa likuran. Ang malamig na bakal sa kanyang mga pulsuhan ay ang pisikal na manifestasyon ng kanyang katapusan. Habang dinadala siya palabas ng kanyang sariling opisina, nakita niya ang mga mukha ng kanyang mga dating kasamahan. Ang mga dati bumabati sa kanya nang may paggalang ay nakatingin na ngayon nang may pagkasuklam. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang paligid. Traidor. Ipinagkanulo ang serbisyo. Kawawang Maria Luz. Ang pangalan ng kanyang asawa, ang pangalan ng babaeng ipinagpalit niya para sa wala. Dinala siya sa isang interrogation room. Malamig. Walang bintana. Ang tanging naroon ay isang mesa at dalawang silya. Dito, sa loob ng maraming oras, paulit-ulit siyang tinanong. Paulit-ulit niyang ikinuwento ang lahat, ngunit walang naniwala. Ang kwento niya ay kwento ng isang desperadong taong naghuhugas kamay. Ang ebidensya ay masyadong matibay. Ang bitag ni Isabela ay masyadong perpekto. Sa wakas, iniwan siyang mag-isa. Doon, sa nakabibinging katahimikan ng silid, hinarap niya ang katotohanan. Wala na ang kanyang ranggo. Wala na ang kanyang posisyon. Wala na ang kanyang reputasyon. Si Isabela ay nawala na. Dala ang pera at ang kanyang kalayaan.
Si Maria Luz ay nawala na rin. Dala ang pagmamahal at tiwalang hindi niya pinahalagahan. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang isinakripisyo, lahat ng kasalanang ginawa niya para lang takasan ang anino ng kahirapan. Lahat ay nauwi sa wala. Nakatayo siya sa tuktok ng isang bundok na gawa sa kasinungalingan at ngayon, gumuho na ito. At siya ay nag-iisa sa pagbagsak. Napayuko siya sa ibabaw ng mesa. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula noong siya ay isang batang paslit na umiiyak sa gutom, si Colonel Ramon de la Cruz ay humagulgol. Umiyak siya hindi dahil sa nawala niyang kapangyarihan, kundi dahil sa isang bagay na mas mahalaga. Sa kanyang isipan, ang tanging imaheng lumitaw ay hindi ang mukha ni Isabela o ang kislap ng kayamanan. Ang nakita niya ay ang malumanay na ngiti ni Maria Luz. Ang mga mata nitong puno ng pag-asa habang ipinapakita sa kanya ang unang ultrasound ng kanilang anak. Ang pamilyang winasak niya dahil sa sarili niyang karupukan. Isang gwardiya ang pumasok at naglapag ng isang dyaryo sa mesa. Hindi ito nagsalita at umalis din agad. Tiningnan ni Ramon ang front page. Isang malaking litrato ng isang private jet na lumilipad paakyat sa langit. At ang headline sa ilalim nito, Misteryosong Bilyonarya, biglang naglaho kasama ang milyon-milyong pondo. Tinitigan niya ang litrato at sa bintana ng eroplano, naisip niyang nakikita niya ang anino ng isang nakangising si Isabela habang siya ay naiwan para harapin ang lahat ng kasalanan. Ang silid ng court-martial ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat sa bigat ng mga unipormeng naroroon at sa kabanalan ng proseso. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Ramon de la Cruz. Hindi na siya ang makapangyarihang koronel. Ang kanyang uniporme ay tinanggalan na ng lahat ng ranggo at medalya. Isa na lang siyang akusado. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit ng pagsisisi at pagod. Sa isang sulok ng silid, tahimik na nakaupo si Maria Luz. Sa tabi niya ay si Elias, nakasuot ng kanyang formal na uniforme. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas sa kapatid. Hindi siya naroon para magdiwang sa pagbagsak ni Ramon. Naroon siya para sa isang bagay na mas mahalaga, para harapin ang katotohanan at para bigyan ng boses ang kanyang sakit. Ang taga-usig ay isa-isang inilatag ang mga ebidensya, ang mga dokumento sa bangko, ang mga peking shipping manifest, ang mga testimonya mula sa mga nahuling tauhan. Lahat ay parang mga pako na lalong nagbaon kay Ramon sa kanyang kinasasadlakan. Pagkatapos, tumayo si Elias para magbigay ng kanyang salaysay. Kalmado at malinaw, inilahad niya ang resulta ng kanyang 2 taong imbestigasyon. Ipinakita niya ang koneksyon ni Isabela, a.k. Caterina de Jesus sa sindikato, ang motibo nito sa paghihiganti, at kung paano nito ginamit si Ramon bilang isang kasangkapan. Ngunit ang depensa ni Ramon ay matatag. "Objection, Your Honor," sabi ng abogado ni Ramon. "Lahat ng ito ay haka-haka. Walang direktang ebidensya na nag-uugnay sa sinasabing si Isabela sa aking kliyente maliban sa salita ng ahenteng ito. Ang lahat ng pirma, ang lahat ng utos ay nagmula kay Colonel de la Cruz." Dito na pumasok ang huling alas ng prosekusyon. "We call to the stand, Maria Luz de la Cruz." Lahat ng mata sa silid ay napunta kay Maria. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Isang marahang pisil na nagsasabing, "Kaya mo yan." Tumayo si Maria at lumakad papunta sa witness stand. Bawat hakbang niya ay may bigat, ngunit mayroon ding determinasyon. Nagtama ang kanilang mga mata ni Ramon. Nakita niya sa mga mata nito ang pagsusumamo, ang paghingi ng tawad, ngunit huli na ang lahat. "Mrs. de la Cruz," nagsimula ang taga-usig, "maari mo bang isalaysay sa hukumang ito ang mga nangyari noong gabi ng 12 ng Setyembre?" Huminga ng malalim si Maria. "Ang gabing iyon, sinabi sa akin ng asawa ko na may banta sa aming seguridad. Sinabi niya na kailangan niya akong dalhin
sa isang ligtas na lugar. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Nagtiwala ako sa kanya. Sinunod ko siya. At ano ang nangyari? Dinala niya ako sa lobby. May isang itim na van na naghihintay. Ipinasok niya ako sa loob. Huminto si Maria. Nilulunok ang pait ng alaala. At pagkatapos, hindi na siya sumunod. Iniwan niya ako. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. May nakita ka pa ba bago umalis ang van? Tumingin si Maria ng diretso sa mga mata ni Ramon. Ang mga mata na minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Opo, may nakita ako. Isang babae. Ang babaeng tinatawag niyang Isabela. Lumapit ito sa kanya at hinayaan ng asawa ko na ipulupot nito ang kanyang braso sa kanya. Habang ako, ang kanyang buntis na asawa, ay tinatangay palayo para maging pambayad sa kanilang mga kasalanan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga salita ay simple, tapat, at mas matalim pa kaysa sa anumang kutsilyo. Ang bagay na isinakripisyo ng aking asawa noong gabing iyon, pagtatapos ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng dignidad, ay hindi lang isang collateral. Isinakripisyo niya ang kanyang pamilya, isinakripisyo niya ang kanyang panunumpa, at isinakripisyo niya ang tiwala ng nag-iisang taong naniwala sa kanya. Yumuko si Ramon. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng katotohanan. Tapos na ang laban. Nang basahin ng pinuno ng hukuman ng hatol, ang mga salita ay tila isang formalidad na lamang. Sa mga krimen ng pagtataksil at pag-abuso sa kapangyarihan, ang hukumang ito ay nagpapataw ng hatol na guilty. Si Colonel Ramon de la Cruz ay tinatanggalan ng lahat ng kanyang ranggo at pribilehiyo, dishonorably discharged mula sa serbisyo at inililipat sa kustodya ng sibilyan para harapin ang mga karampatang kasong kriminal. Ang pagpukpok ng gavel ay parang isang putok ng baril na tuluyang nagwakas sa karera at buhay na dating kilala ni Ramon de la Cruz. Ang silid ay maliit at kulay abo. Ang tanging palamuti ay ang rehas sa bintana. Dito dinala si Ramon bago siya tuluyang ilipat sa isang regular na bilangguan. Wala na ang kanyang uniforme. Napalitan na ito ng isang kulay kahel na damit ng isang preso. Bawat detalye ng lugar ay isang malupit na paalala sa kanya kung gaano kalayo ang kanyang ibinagsak. Inaasahan niyang ang kanyang abogado ang darating. Isang huling pag-uusap tungkol sa apela. Sa mga susunod na hakbang na wala na rin namang patutunguhan. Kaya't nang bumukas ang pinto at pumasok si Maria Luz, nag-iisa, pakiramdam niya ay huminto sa pag-ikot ang mundo. Tumayo siya, ngunit ang mga kadena sa kanyang mga paa ay lumikha ng isang tunog na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalagayan. Napayuko na lang siyang muli. Hindi na niya kayang salubungin ang tingin nito. Umupo si Maria sa silyang nasa kabilang panig ng mesa. Isang malamig na bakal na harang ang nasa pagitan nila. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga at ang malayong tunog ng mga sirena sa labas. Bakit? Bakit ka narito? Sa wakas ay naitanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi na niya makilala. Hindi sumagot si Maria. Sa halip, may inilabas siya mula sa kanyang bag. Isang pamilyar na litrato. Ang kanilang pinakaunang ultrasound scan. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa. Itinulak ito palapit sa kanya. Tinitigan ni Ramon ang maliit at malabong imahe ng kanilang anak. Ang imahe ng kinabukasang winasak niya. Doon, sa harap ng patunay ng kanyang pinakamalaking kasalanan, ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. At pagkatapos, ang mga luha ay bumagsak.
Walang pigil, walang pagkukunwari. Mga luha ng isang taong nawalan ng lahat. "Patawarin mo ako, Luz," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Patawad. Alam kong huli na. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero kailangan mong malaman. Pinagsisisihan ko ang lahat. Nabulag ako. Lu, nabulag ako sa takot na bumalik sa hirap. Nabulag ako sa mga pangako ni Isabela. Nabulag ako sa sarili kong ambisyon." Itinaas niya ang kanyang tingin. Nakita niya ang awa sa mga mata ni Maria, ngunit wala na ang pagmamahal na dati naroon. "Hindi ako naparito para sa iyo, Ramon," mahinahong sabi ni Maria, at ang kanyang kalmadong boses ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. "Naparito ako para sa sarili ko, para sa amin ng anak ko." Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas para sa kanyang huling sasabihin. "Pinapatawad na kita." Natigilan si Ramon. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, iyon ang mga salitang hindi niya inaasahang maririnig. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang dibdib. Ngunit agad din itong pinatay ng mga sumunod na salita ni Maria. "Pinapatawad kita, hindi para gumaan ang loob mo. Pinapatawad kita para palayain ang sarili ko. Ayokong dalhin ang galit na ito habang pinalalaki ko ang ating anak. Ayokong maging bilanggo ng nakaraan. Tulad mo, karapatan ng anak ko na magkaroon ng isang ina na buo. Isang ina na hindi na nasasaktan." Tumayo na si Maria. Tapos na ang kanyang sadya. "Ramon," sabi niya. At sa huling pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang pangalan. "Sana, sa paglipas ng panahon, mapatawad mo rin ang sarili mo. At sana, matututunan mong ang tunay na halaga ay hindi nasa ranggo o sa pera. Nasa pagiging tapat." Tumalikod na si Maria at nagsimulang maglakad palayo. "Luz, sandali!" Desperadong sigaw ni Ramon. Napatayo. Ang tunog ng mga kadena ay muling umalingaw-ngaw. "Ang anak natin, anong pangalan niya?" Huminto si Maria sa tapat ng pinto, ngunit hindi ito lumingon. "Hindi na natin, Ramon. Anak ko." At lumabas na siya ng silid. Isinara ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Ramon de la Cruz, nakatayo sa gitna ng kanyang selda, nakikinig sa papalayo ng mga yapak ng babaeng minsan ay naging kanyang mundo. Ang pagpapatawad na kanyang natanggap ay hindi naging lunas. Ito ang naging huling selyo ng kanyang habambuhay na pagkabilanggo. Isang pagkabilanggo sa loob ng mga rehas na bakal at isang mas mabigat na pagkabilanggo sa loob ng kanyang sariling pagsisisi. 6 na buwan ang lumipas. Ang maingay at magulong mga eskinita ng Tondo ay hindi nagbago. Ngunit para kay Maria Luz, ang lugar na ito ay naging isang kanlungan. Ang dating penthouse sa Makati ay isa na lamang malayong alaala. Isang panaginip na hindi na niya gustong balikan. Sa loob ng isang maliit, ngunit malinis na silid-aralan, ang hangin ay puno ng tunog ng mga batang masayang nagbabaybay ng mga salita. "Abakada." Nakatayo sa harapan si Maria Luz. Hawak ang isang heso. Isang malapad na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang kanyang damit ay simple lang. Wala na ang mga alahas at mamahaling bestida. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay mas maningning pa kaysa sa anumang diamante. Dito, bilang isang voluntaryong guro sa isang community school, natagpuan niya ang isang layunin na mas malaki pa sa kanyang sarili. Sa isang sulok ng silid, sa isang duyan na gawa sa lumang tela, mahimbing na natutulog ang isang malusog na sanggol na lalaki. Siya si Andres, ipinangalan sa kanilang ama. Siya ang araw sa bagong umaga ni Maria. Tumunog ang kampana, hudyat ng pagtatapos ng klase. "Paalam po, Teacher Luz." Masayang sigaw ng mga bata habang nag-uunahan silang lumabas. "Paalam! Mag-ingat kayo sa pag-uwi." Sagot niya, kinawayan ang bawat isa sa kanila. Nang sila na lang ang naiwan sa silid, lumapit si Maria sa duyan at marahang binuhat si Andres. Nagising ang sanggol.
Hindi para umiyak, kundi para ngumiti. Ang mga mata nito ay kamukhang-kamukha ng mga mata ni Elias. Gising na pala ang prinsipe ko. Bulong niya, hinalikan ang malambot na pisngi nito. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, isang pamilyar na anino ang tumakip sa bukana ng pinto. Mukhang napagod ang mga estudyante mo ngayon, sabi ni Elias. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Wala na itong balbas at magulong buhok ng isang habal-habal driver. Nakasuot ito ng isang simpleng polo shirt, ang kanyang anyo ay mas payapa. Matapos ang matagumpay na operasyon, humingi siya ng transfer sa isang hindi gaanong mapanganib na unit para makasama ang kanyang bagong pamilya. Palagi naman silang makukult. Natatawang sagot ni Maria. Pero masya, kinuha ni Elias si Andres mula sa mga bisig ni Maria. Halika na sa ninong, champ. Uwi na tayo. Sabay silang naglakad palabas ng eskwelahan, tinatahak ang pamilyar na mga kalye ng Tondo. Ang mga taong dati tinitingnan lang siya bilang isang estranghero ay ngumingiti na ngayon at bumabati sa kanya. Ma'am Luz, Sir Elias, ang cute-cute talaga ni Baby Andres. Hindi ito ang karangyaan ng Makati, ngunit ito ay init ng isang komunidad. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Huminto sila sa isang maliit na tindahan para bumili ng pandesal para sa kanilang hapunan. Habang naghihintay, napatingin si Maria sa isang newsstand sa tabi. Nakita niya ang isang lumang dyaryo na nakadisplay pa rin. Nasa front page ang mukha ni Ramon, kuha noong araw ng kanyang hatol. Sa ilalim, nakasulat, Dating Coronel, hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ang litrato nang walang nararamdamang galit o sakit. Tanging isang manipis na hibla na lang ng awa. Isang paalala ng isang buhay na kanyang iniwan. Okay ka lang? Tanong ni Elias. Napansin ang kanyang pagkatitig. Ngumiti si Maria at umiling. Oo, kuya. Okay na okay. Kinuha niya ang supot ng pandesal at nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang papalubog ang araw, ang langit sa Maynila ay nagkulay kahel. Ang ginintuang liwanag nito ay tumatama sa kanilang mga mukha. Huminto si Maria at tumingala. Naisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang sakit, ang pagtataksil, ang takot. Ngunit lahat ng yon ang nagdala sa kanya rito, sa tabi ng kanyang kapatid, sa piling ng kanyang anak, sa isang buhay na simple ngunit totoo. Inakbayan siya ni Elias at magkasama silang pinanood ang paglubog ng araw. Akala ko noon, ang kaligayahan ay nakatira sa tuktok ng isang penthouse sa Makati. Napapaligiran ng yaman at kapangyarihan. Akala ko, ang kaligayahan ay isang unipormeng puno ng medalya. Nagkamali ako. Ang tunay na kaligayahan pala ay nandito, sa ibabaw ng lupa, kasama ng mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Ang kaligayahan ay ang dignidad na pinaglaban mo. Ang kapayapaang hindi kayang bilhin. Ang pamilyang hindi kayang nakawin ninuman. At sa bagong umagang yon sa Tondo, sa wakas, si Maria Luz ay tunay ng malaya.